okay, huwag madaliin. Ayusin natin. Ang problema, kung ayusin, hindi alam kung paano ayusin. Baka hindi magkasundo-sundo eh. That's why, ginagawa ko na yung libro ko, like, share, subscribe, na binablog ko, Philippines, a Reboot. So that everyone will have a basic idea na, pwede pala, no? Full coverage tayo sa PhilHealth, yung taxes ninyo ibabalik every 20 years para ka ng forced savings. Kasi imagine bumalik sa'yo 2 milyon after 20 years. Di mo kalain, hindi mo hawakan yung 2 milyon sa buong buhay mo. Yung pala, nagbayad ka ng 2 milyon sa gobyerno. Kunyari, 10,000 a month sa 30,000, 30% na ano, 10,000 times 12 is 120,000. No? 120, wala pa yung 13th month. 120,000 times 10 years is 1.2 million times another 10 years plus another 10 years, so 20 to make 20 years. That's 2.4 million. Gawin mo lang 2 million. Babalik sa iyo 2 million. Isang bagsak sa iyo paid by the Philippine government. Thank you for your service to country. Thank you for your taxes. Di ba nakakatuwa yun? Kasi alam mo, kahit nagbabayad ka ng taxes, bumabalik yung pera mo after 20 years. So, from 20, maging 40 ka, meron ka na. Balik. So, 20, deregaluhan mo yung sarili mo, biyahe ka kung saan country mo gusto. Balik ka France, merci beaucoup, ganon. Punta ka ng Netherlands, punta ka Switzerland. Kaya mo, may 2 milyon ka eh. Kung dali mo yung pamilya mo, by that time, you're 40, may anak ka. O di, you felt, in your lifetime, nakapunta ka sa ibang bansa. Tapos nun, pagdating mo ng 60, senior ka na, meron ka ng mga ailment kunwari, na isa pa dapat gawin ng gobyerno na kung alaga natin ang bawat Pilipino, ma-extend natin yung buhay ng mga Pilipino so that hindi siya maglitawan yung mga sakit. Magkaroon tayo ng National EC program para sa bawat Pilipino na health program, and then full coverage nga ng PhilHealth. Hopefully sa 60, okay pa yung tao, malakas pa. Ay. May balik na naman sa kanya. Meron naman siyang 2 million. Baka more kasi mas malaki na yung taxes ng pagka tumataas ka na sa sweldo sa trabaho. So siguro mga 3M. O balik sa'yo, may 3M ka. O pwede kang magmalaki ngayon sa mga pamilya mo, sa mga anak mo. Anak, meron akong pera. O sino? 50, 500 sa'yo, 500 sa'yo, 500 ganon. Or dali mo buong pamilya mo, biyahe na naman kayo sa Caribbean o kaya sa Austria, Australia o Canada. Di ba sarap? Because pinadama ninyo. Yung gobyerno ay padadama sa Pilipino. Every Filipino will have a chance in his lifetime to see the world, to see at least a country para hindi lang nakaganyan tayong Pilipinas, hindi natin alam yung standard of living sa ibang bansa. Na tayo, ginagago tayo, ninanakawan tayo, palang ganda-ganda ng ibang bansa. Ba't ganun? Hindi natin gawin yung paganday natin yung bansa natin. Para yung mga pupunta naman dito, mamangha sila. Putsang ganda ng Pilipinas. May lamang tayo kasi yung natural resources natin, yung ating mga beaches, wala, nagiging sana mga beaches yung ninakawan tayo eh. Kaya nakakainis. Kaya, yun yung ko. Ay na ako sinabi, reaction lang naman yon sa dapat si Marcos. Hold departure order na. Kung naniniwala ka na something is wrong with Congress kasi may mga lumabas, tapos na alam mong nag-resign yung pinsan mo, something is wrong. Tapos hold departure order ka agad. Orderan mo yung government agencies involved. Tawagan mo yung walang lalabas. Harapin nila ang taong bayan. The problem is hindi mo magawa. Kasi complicit ka. All along, from 2022 up to the present, alam mo yung ginagawa mo na nagnanakaw yung mga yan. Maka may cut ka, kasama ka rin dyan. Kasi pati kayo nagkaroon ng bahay. Lintik kayo. Wala ka naman bahay dati dyan eh. Ba't pati kayo meron? Nangahanip kayo. Saan kayo kumuha ng pera? Tapos nun, pabiyahe-baya kayo kung saan-saan. Kukwestiyonin sa Senate si Inday Sara na, yung biyahe-biyahe ni Inday Sara, tinlinti kayong presidente natin na kailang biyahe, na nung huling 19 na biyahe, na hayop, pera ng taong bayan yon.
Meron pa kayong parosas-rosas dun sa railing na hagdanan ng eroplano. Parang hari at reyna. Kaya, Madam President, kung ikaw naging president, kilala naman namin ikaw, nakikita ka namin na you're like your father na simpleng galunggong, simpleng pakbit, simpleng ano eh. Wag lang crispy pata, nakakataba yun. Crispy pata. Kami lang kakain. Pumapayat ako eh. Oh, kakaisip. So, ayun yung ano ko. Hindi, anong gagawin natin? Mag-comment nga kayo. May mangyayari ba sa mga may rally dito, may rally doon? Sino ba nagpaplano nito? Sino ba? Papalabasin dito, meron dito, parang ma-overwhelm ba? Ganun ba yung plan? Hindi ko alam, hindi ko, Basta ang alam ko, yung kala Marcos, nagpapanik sila. Panik na panik sila. It shows eh. Takot sila eh. And it's a matter of time. Ang problema lang dyan yung ulan-ulan, pero what the heck, no? Kung kinakailangan to, one time, big time, tapusin natin. Hintayin yung hudyat, then tapusin na natin. And then let's see where what will be the ending. Basta, this is not, isa pa nga palang comment ko, ano? Why are some people focusing on Gen Z? Why are we trying to imitate the Indonesians and the Nepalese na Gen Z ang kumilos? Bakit hindi na lang buong Pilipino? Hanggang 80 plus kaya pa, bata kaya, lahat ba? All walks of life. Because Gen Z, hindi lang sila ang sangkap sa bansa natin. Nandyan din yung Gen Y, Gen X, at baby boomers. Kami, baby boomers kami. At yung mga, the American, occupation na population, no? So, bakit hindi lang tayong lahat? Isa lang naman bansa natin eh. Bakit meron pang Gen Z, meron pang... Kalimutan na natin yung ano. Tsaka, let's chart our own destiny. Let us not imitate because this should unfold how it should unfold. How, base sa ng perspective ng Pilipino, base sa ugali, karakter ng Pilipino. Kaya hindi Gen Z, tapos nun kasi mapusok din ng Gen Z. Mamaya bala ka. Wag lang kasi yung iba, may nakausap ako, inaalala daw niya pagka yung mga bata ang nagamit dito, baka may mangyari doon sa mga bata, mamaya later on, iyakan. So, meron pa nagsasabi niya, collateral damage. Diyos ko. Yun yung mahirap, collateral damage. Both sides, collateral damage. AFP, PNP, tsaka yung mga nagrarally. Hanggat mari, wala sana masaktan. Doon papasok yung peaceful settlement. Kaso, sabi ko nga, hindi kayang maging peaceful settlement hanggang hindi mo sinesettle yung grievances ng tao. Ang gusto ng tao, justice. Ang gusto ng tao, katotohanan. Satisfy yung pagnanasa nila na malaman ang katotohanan. Sino ba ang punot dulo nitong korupsyon na to? Bakit ninyo itinuturo sa previous administration samantalang yung present ang dapat unahin yung imbestagahan? Bahala na kami taong bayan na pupuntahan namin yon pagkaikot ng gulong. Bahala na. Bahala na yung next president sa 2028. Kung gusto niya, tahakin lahat ng corrupt na yan, habulin. Diba? Pero ngayon, since you are the president, it is your duty, sworn duty, na may humatsing doon, no? Dinig na dinig. Kakadistra ka. Sinabutahin na naman ako.
Okay. Nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. It is your prime duty as the President of this Republic na siguraduhin mo, makikialam ka sa administration na iba, lintik. Ayusin mo yung administration mo na muna. Yung pinsan mo, patatakasin mo. Kung may issue nga harangin mo na. Paharapin mo sa batas. Kung totoo ka. Kung hindi ka kasama dyan, sa sindikato na yan. Okay, so yun yung message ko, thank you sa mga comment ninyo. Maraming salamat sa comment. Haba. Diyos mio. Haba. Rosa Cepeda, thank you. Cesar Soberano, thank you. Mariel, Kate, Denise, galing mo talaga, sir, kaya love ka namin. I love you too! Thank you, Thank you. Papagupit na ako mamaya. Para magmukha akong bata. Susana Tafala, this is not easy, sir, Dado, pero kapag sama-sama tayo, magtatagumpay. Ang inintay lang dyan, yung one time, big time, lahat kayo, you find the time, you see, is this person credible? Is the anong tawag dito? The action believable? Is the end result likable, lovable? Is she doing it or he doing it for love of country? Is this leader or leaders, no? So, gano'n will it bring out the truth? Will it bring out justice? Will it bring out accountability? So yan, yung ganun lang. Ang tingin ko, hinihintay lang ng tao yung yung sang-ayon sa pananaw nila, yung swak na swak sa kanila, yung dapat mangyari. Sa ngayon, may okay yung peaceful rally sa iba, pero iba, ayaw. Ang tanong, bakit? Bakit ayaw ng tao? Bakit hindi pupunta yung tao sa peace rally? Bakit? Di ba? So may mga unang rason sinasabi, may kahalo dyan Pero sinasabi naman na wala ng kulay O di tama lang halo-halo. Ang problema nga sinabi kasi bigla, bawal ang DDS dito. O di, lumalabas, may halong kulay talaga. Kung nagra-ride lang dun sa walang kulay-kulay, walang iba-ibang ideology, Pilipinas lang. Pero biglang sinabi ng mga, ng mga na-attend doon, mga commenter, bawal ang DDS, bawal ang bobo, bawal ang mga shit. Nakakasama ng loob. Nanghihikayat kayo na sumali, pero hinahati nyo na kagad. Kaya nga, divisive. So, pupunta ba ako doon? Not there. Not there. Pupunta ko yung sarili ko. Pupunta ako sa sarili ko kahit may isa akong plug na ganyan. Yeah. Ito ko. Yun ang sigurado ko na pupuntahan ko yung kung saan akong toilet, nandun. Hello, nandun ako sa flagpole. Dito ko. Mga kababayan, nandito ako. Ito na yung hudyat. Nag-iisa ako. Malay nyo, dumami tayo bigla, di ba? Ay, ako. Sakit sa ulo ng Pilipinas. Hirap nga malay. May nagko-comment sa inyo ng gano'n Mahirap mahalin ng Pilipinas. Agnes Bombita, pinag-init lalo nila taong bayan nung tinanggal nila Senator Marcoleta kasi pinagtatakpan nila ang justice. Nagwa-whitewash sila. Correct. Sabi ni Agnes Bombita, Jomar Sunga, sinasabotay na naman ako dito. Yung Mami, may sumasabotay sa akin, no? Sugod tayo, Malacanang, Supremo, Jomar Sunga. Gusto nyo ba? Gusto nyo ba?
Baka walang susunog ng Malacanang, ha? Walang susunog sa Malacanang. Kailangan natin yung Malacanang para maging museum ng taong bayan. Yun yung sa akin. Lahat kung ako lang ang masusunod, ako lang naman yan. Suggestion, Madam President, no? Suggestion ko lang, wala na Malacanang dyan, wala na. Tourist attraction na lang yan. This is the Malacanang House, seat of government until the people revolution. Mamaya, inciting to, ano na naman ako, sedition, ano? Hindi naman ako tumatayo dun sa mga entablado at naghika, lumaban na tayo! Rebellion! Rebellion! Lumaban tayo! Ito na, simula na revolusyon! Hindi pa naman ako naggaganon eh. Ang sa akin, kung ako lang ang masusunod, if I were the one to resolve this, yung Malacanang, tigil na Malacanang niya. Hanap tayo ng ibang Malacanang. Ayusin natin. Pagsamahin na natin Senado, Congress, Malacanang, Judiciary. Pagsamahin natin, okay, whatever. Okay, Congress, tsaka Senator, pagsamahin natin. Konti na lang naman sila eh. Tapos, yung Malacanang, gawin na lang ng museum. Gawin natin museum na lahat ng nag-people power, ilagay natin yung pangalan doon para lahat ng bata makita. Ito yung mga ninuno ninyo. Tumayo sila eh, pinaglaban ng Pilipinas, kaya ang ganda ng Pilipinas ngayon. Lahat ng pangalan, naka-engrave doon. Kung million ba o whatever, by region. Easy naman na makuha yan eh, yung mga pangalan. Signify kayo, habang kayo naghihintay doon sa mga rally, pasa nyo yung mga pangalan ninyo, sulat nyo yung pangalan ninyo, tapos nun ibigay ninyo doon sa mga group leader nyo para makuha natin, magagawa natin database, and then eventually, pagka may pondo tayo, madali naman pondohan yun eh. Dami naman corporate na magpopondo niyan. Tapos nun, boom, paggawa natin. In granite, naka-etch yung mga pangalan ng bawat isa. Kaya proud ka na kasama ako doon. Parang di ba, memorial. Ayun. People's Revolution Memorial. So, nandun lahat. Nandun yung AFP, PNP na pumanig sa taong bayan. I'm just thinking ahead, no? Nandun yung mga Tapos may konting narrative. Hey, binihag yung ganito, ganyan-ganyan. May mga pictorials pa. Talaga may diorama pa yung ganun. It's nice to see that. Tapos nun, yung House of Representatives, maging Crocodile Farm talaga type ko dun eh. Para talaga nandun yung fun, nandun yung laughter. Crocodile Farm. Yung House of Representatives, ginawang Crocodile Farm na merong kainan all around, na 2 stories kunyari, merong veranda all around, wrap around na veranda. Makita, merong crocodile, may crocky, ganon. Alaga tayo, lagay natin yung pinakamalaking crocodile sa Pilipinas, lagay natin doon. May pangalan pa, Tamba. Si Tamba. Nandun yung ibang congressman. Si Ko, di ba? Nandun yung iba. Si Benny. It would be nice kasi you accommodate 300 alligators, crocodiles or more. Tapos, it's kainan siya, commercial strip owned by the government, source of money. Bumawi tayo. Papuntahan talaga yan ng mga tao. It's a must-see na place. When the Filipino people decided to stand up and take back the power that they have given to these corrupt officials, they stood up and stormed this edifice, the former Congress building, and then biglang it was converted now to a crocodile farm so that the future generations will remember. Dedicated to the future generations of Filipinos. Always rise up. When tyranny becomes the norm, revolution becomes duty. Di ba maganda yung rise up. Okay, natatakot? Kasuhan kayo? Sila nga kakasuhan natin. Sila ang kakasuhan natin. So, okay, matakot, mga kababayan.
Agnes Bombita, hanggang now, hindi huhupa galit ng taong bayan. Hanggang ngayon, hindi na, tuloy-tuloy na yan mangyayari dyan. Cesar Soberano, dapat the biggest Philippine flag lang ang mangingibabaw sa lahat ng kilos protesta ngayon. Yeah, when I come out, I'll be wearing a Philippine flag sa ano ko, sa sleeve ko o sa front ko. But I will invert it. Yung red yung nakaibabaw. So yun yung sa atin mga kababayan, you have a Philippine flag, you invert it. Pula ang nasa ibabaw. Just to deliver the message, tarantado kayo, galit kami talaga. Tanginan nyo. You brought about this situation. The Filipino people will finish this. Together, we rise up and we take back that power. Tarantado kayo. Itutuwid namin ang Pilipinas. We have the resolve na ituwid ang Pilipinas. We will see to it na maayos namin ang Pilipinas in this lifetime. Kaya yung tatayo, laban sa amin, kalaban namin. Yung haharang sa amin, kalaban namin. And we will show you, we will display to you na kung sino man nakaharang dyan, the sea of people against us will open. I don't know how among Diyos will, pero ganon, divine intervention. Basta you have God as your guide, your wisdom, your discernment comes from God, your faith nandoon, and then yung tapang ninyo, you draw power. Of course, from each other, pero firstly, you draw power, yung courage from God. Because this is a fight between good and evil. Evil will not triumph ever against the good. No? O kontrolin nyo lang. Gusto nyo manunog, sino susunugin nyo? Yun. Huwag yung mga property. I-recover natin yun. Ebidensya yun eh. I-recover natin yun. Pero yung kunyari, yung gusto nyo sumunog ng sumunog ng papel. Ay, ako buhay ko. Gusto nyo sumunog ng ng kahon, ng karton. Ay, nako. Kaya nga, tas in the end of it, linisin yung kalat. No? Mamaya mag-vlog ako tungkol sa lalabas pa ako ngayon. Nag-enjoy ako ng buhay ko. Enjoyin ko yung buhay ko. At ukay-ukay muna kami. Enjoyin ko yung buhay ko kasi baka magkagulo. I find myself in harm's way. At least na-enjoy ko na yung buhay ko. I still have one life sa musang. Pagka-musang ko, ewan ko yung mga kabady ko mga musang, pagka tumayo ko, lumabas kayo mga musang. Lumabas na kayo sa mga lungga nyo. Pero ang doon, let's dedicate this whatever ounce of energy that we have left. Nairayuma kayo, may sakit kayo, tumayo kayo. Let's dedicate our lives for the good of this country. Walang iba tayong asahan. Tayo-tayo lang dapat. Tayo-tayo lang eh. So, we have to stand up and finish this. Okay? Thank you sa plantita men in uniform, pa-step down na ninyo si Marcos. Won't happen eh. Eduardo Rich White, we support against corruption under BBM. Commander Tom, kamusta na? Thank you sa mga report. Agnes Bombita, Kapdado, mas malakas loob ng iba pag kasama ka. O, hintayin nyo ako paglabas ko. Sabi ko sa inyo pagka lumabas ako I do not have to yung sasabihin ko sa mga tao, lumabas kayo. Hindi, makikita nyo ako, nandun na ako. O, walang alisan, nandun na ako. Because dapat ganun yung mga leader. Mauna kayo sa tao. Without fear. Without fear. Hindi yung pararamihin niya yung tao, tapos tsaka lalabas. Kita niyo yung ginawa ng ginawa nila General Pokis.
no? General Kita, nila Metran, tsaka tong Captain Ray. In fairness, nauna sila. Tumayo sila. Ang problema, hindi 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 lumabas. Kulang yung mga tao eh. Pero yun yung leadership, no? Yun yung leadership. Hindi ako pumunta kasi nga ang sabi ng grupo ko, wag ako pumunta eh. Wag ako pumunta kasi hindi namin alam. Hindi ako kasama sa mga meeting nila eh, no? Hindi ako kasama. So, ang comment nga ng isa is, I'm in the blind. It's mahirap pagka ganon. Di mo alam yung agenda, di mo alam yung programa, baka mamaya mapasama ka. Eh, okay naman yung mga mga kasama na worried sila sa akin. Yeah, so I took I took precaution na imbis na pumanik na ako ng Baguio, nag-delay ako 2 araw. Kapon lang pumanik eh. Nag-delay ako na tingnan kung pinapasok ko yung mga intel doon para alamin kung ano pa talaga yung plano. So nagkaroon ako ng info kung ano yung part of the plan. So I really decided, wag na. Pumanik na ako. So ayun yung ko. Okay. Hintayin niyo yung paghudyat. No? Kaya dapat tayong mga Pilipino magkaisa na labas na ayusin natin ang ating bayan. Okay. Magkaisa, isa yun magkaisa, lalabas. Magkaisa, kung ano yung pakay. Ano yung objective? Kung ang objective ninyo ay peace rally, I don't think na may kahit niya iba, kasi yung iba, graduate na sa peace rally. So, mahirap pagkaisahin. Lalo na kunyari ang modus kunyari, ang ng ibang grupo magkaisa na tayo. Pero biglang sasabihin, hindi kasali dito DDS. Doon pa lang may problema. Dapat nga, sinasabi ko nga sa vlog iisa lang tayo, Pilipino. Kalimutan niyo yung kulay, kalimutan niyo lahat. Pilipino tayo. Ayusin natin to kasi laking problema nito. May pagkakataon tayo ayusin ng Pilipinas. Ayusin na natin. Pero pagka hindi natin alam, ang gusto lang natin patalsikin tong lahat ng mga tarantado, and then, afterwards, hindi natin, wala tayong plans o usapan kung ano yung susunod, delikado. Kasi yung baka magkaroon dyan ng power grab. Yun yung kaya nga dapat mag-upo and then, ano ba yung end result nito? Ganon yung Well, of course, may hirapan ng mga ang power grab dahil sa marami naman ng Pilipino na may gusto sa Constitution, no? Marami naman, we follow the Constitution. And by virtue of the Constitution, the succession is there, very clear. So whether you like Inday Sara, whether you hate her, you love her, love you. Whether you hate Inday Sara or you love her, mwah. love you. Sampal abuti. You have no choice but to respect the Constitution. As long as the Constitution is there. The question is, if you trash the Constitution, you're trashing away yung all the rest. Pangit naman. Then there will be disorder. Kasi pagka hindi Constitution na susundin, may question mark na yon sa succession. Mababasa nyo Pagka ayaw ng Constitution, palitan yung Constitution, ayaw kay Inday Sara nun. Kasi maliwanag yung Constitution, successor, Vice President. Whether you like it or not. Ngayon, pagka kunyaring papalitan yung Constitution, pagka papalitan mo yun, hindi na Inday Sara successor doon.